Happy New Year! Dito sa mga kapwa natin OFW, lagi ko sinasabi sa mga kapwa natin OFW, marami pong salamat sa inyong suporta. Ulitin ko, Happy New Year! Sa Pilipinas, although ano na sila noon talaga, dito sa amin ngayon, dito sa Europe is alas 12:20. Kapapasok na namin talaga sa New Year. So, ito, trabaho ang ano namin dito. So, okay lang din kasi sa dami natin ngayon naghahanap ng trabaho, lalo na po sa Pilipinas na naghahanap talaga ng maraming tao ngayon sa trabaho at daming umaasa na itong taon na to na magkaroon sila ng mga trabaho dahil po sa ating kalagayan natin ngayon na kailangan talaga natin ng suporta sa ating pamilya, sa ating kung saan man dating suporta. Nabanggit ko to na trabaho dahil po itong AKAP, ito yung ayuda sa kapos ang kita, no? AKAP. So ito yung AKAP ngayon na katatapos lang pinirmahan ni President Bongbong Marcos noong last January 30 ang GAA, itong General Appropriation Act. So napirmahan niya to, nagiging batas. So ang AKAP niya to, hindi niya to vinito. Ang vinito niya nito is itong sa Department of Public Work and Highways. So ang DPWH, mayroon silang mga budget dyan na pinasok na wala silang kasiguraduan kung saan gagamitin yung budget. Although ang budget na yon is wala rin kasiguraduan kung anong project ang pwede nilang paglagyan. So ganito yon na tinanggal nila yon ang vinito. Ibig sabihin ang tinanggal nun, veto. So wala na yon. Nagtanggal sila ng ilang bilyon. So suma total pa din ang Department of Public Work and Highways pa rin ang pinakamalaking budget sa kasaysayan record sa Pilipinas na si Bongbong Marcos na po ang nagiging presidente. So ganito, ang AKAP ngayon, masama ang loob ni Martin Romualdez dahil ang AKAP ho ay baling atado. Ibig sabihin ng atado, di ko alam kung ano sa Tagalog, sa atado, kasi sa Bisaya, kasi sa amin, atado, o kaya chap-chap. Ang hindi chinap-chap, ang ibig ko sabihin, ang AKAP. Ibig sabihin, ang AKAP, tatlong department ng gobyerno ang nagbabantay nito. DSWD, although bago ko to banggitin lahat, ipasok ko to ang video na si Franklin Drilon po ang naging panauhin nila ni nito sa kay Ted Filon. Ito ipasok ko yung video muna. Senator, puntahan ko lamang po yung usapin tungkol dun sa Inuubo pa to conditional si, implementation, particularly Ating yung Filon. AKAP. Dahil ito nga po ikino-question, 26 billion pesos na pondo para po sa AKAP, inilagay ni Presidente sa ilalim ng conditional implementation. Kapag po ganitong nasa ilalim ng conditional implementation, paano po ba dapat ito monitor? Sino ang nagsiset ng condition at sino ang nagbabantay kung nasusunod yung condition na yun? Sa ating sistema ngayon, ang nag-i-implement yan, ang ehensya, yung DSWD. Siyempre, ang ahensya, ang Wala pong DSWD. pre-audit pa sa ating sistema ngayon. Hindi, ngunit paglabas ng pera at paggastos ng pera, yan po ay subject ng COA. So, post-audit ang ating sistema. Hindi po kailangan ang pagbantay sa COA after implementation. Nako. Ngunit Ito yun. implementation, yan po ay kapangyarihan ng executive branch. Yan po ang sistema natin. Kasi ang sinasabi po nila kahapon, iseset daw po ng DSWD, NEDA at DOLE yung guidelines bago daw ma-release yung AKAP. So once na hindi po sila nakasunod doon sa Senate na condition, what will happen to the budget, sir? Hindi po pag-out, pagdating, una, tama po yan. Yung sinasabi ng tatlong ahensya magsiset ng kondisyon. At on the basis of these conditions, i-release yung AKAP kung nagko-comply yung receiving agency. Ngunit, pagkatapos po niyan, post-audit, kung hindi po, kung release ng ahensya ang pondo na hindi sang-ayon sa guidelines, hindi po i-approve ng audit yan at sasabihin, this is disallowed.
maging liability noong implementing agency. So malinaw po na ang AKAP na hindi na siya under mismo ng DSWD. So hinati-hati ito siya sa tatlong departamento. So kung gagamitin daw ang itong pera ng AKAP, magiging ang ano nito is batayan is post-audit. So magiging ano nito is hindi ito nila basta-basta makuha ang pera na to. Kung basta-basta na lang iayuda. Kasi tatlong departamento nagbabantay eh. Halimbawa, hingiin to sa, halimbawa, ilagay na natin, Martin Romualdez. Hindi to pwedeng ibigay kaagad ng DSWD dahil mayroong iba pang departamento sa gobyerno nito na kailangan nilang kausapin na i-release natin to dahil kailangan ni Martin Romualdez halimbawa tong pera na to, itulong na to. So, ganito mangyayari niyan, magiging komplikado na itong AKAP na mayroong basta-basta nilang kuha kasi i-post-audit agad sa kuha. Ito sabi ngayon ni former Senate President Franklin Drilon. So kung ganito, mukhang hindi tayo agrabyado sa AKAP kung talagang kung totoo man to. Pero kung DSWD lang talaga ang magbantay nito, sigurado tayo dito, hukus-pukus ang gagawin nila nito. Kasi DSWD, ano ba namang ano niyan eh? Wala mang ano niyan eh. Wala mang Happy New Year ha. Wala man tong ano nito eh. Yung ano na yan, yung quitis nila. Nagano kasi dito, ang sa amin ngayon lang talaga nagpaputok. 12:30 na ng alas 12 ng gabi. So ngayon lang, mga alaga ko dito, aray ko no. Natatakot na ito oh. Tarantang-taranta. So, yun yung sinasabi natin na magkaroon talaga ng problema to kasi magbabantay nito nga tatlong ahensya. Dito basta-basta pakawalan tong pera na to. Kaya mas maganda rin to sa atin dahil mababandayan natin ang pera natin. Dito basta-basta na lang na ibigay nilang porket mag-i-eleksyon, ibigay ka agad tong pera na to. So hindi na yon. Na sana tama yung ko nito, tama yung pagkaintindi ko. So, ganun pa man, titingnan pa rin natin to. Bantayan pa rin natin to kasi pera natin yan eh. Ilang bilyon dyan ang ninakaw nila dyan sa AKAP. Pork barrel nga. Yan yung sabi nga ni Franklin Drilon eh. So, maraming controversial ngayon sa ating budget pero ang mga tao nitong ibang hindi nakakaintindi doon pa din sa mga suporta nila gagawin kay Bongbong Marcos. Hindi sila ba nabahala sa pera natin na yun yung kailangan natin bantayan dahil pera natin yan. Hindi na yan pera na basta-basta na lang ng gatusin. Alam nyo ba ngayon sa Pilipinas sobra tayong bagsak sa ekonomiya, bagsak pa tayo na atupag pa yan sa mga ayuda. Itong AKAP, ito yung napaka-controversial na insertion doon sa ginawa sa bilateral na hindi ito tinanggal hanggat pinirmahan na lang ang presidente natin ngayon. Pero sana itong pag-atado niya, itong pag-chap-chap niya sa bawat departamento, pagbantay kayo nito kasi itong AKAP parang nila na ginawang puhunan to. Magiging to sa pag-i-eleksyon na itong 2025. So 2025 na tayo ngayon. So painit na ang sistema sa politika sa Pilipinas. Dikdikan na tayo, dikdikan na. Kasi next month, by February, umpisa ang campaign period. Doon na mag-umpisa ang pagdidikdik kung ano talagang batuhan, kung anong ibato, kaliwat kanan na yan. Hindi natin to, na hindi talaga to maghihigpit pa sa ating mga kandidato ngayon na dapat nating bantayan din kung sino dapat iboto natin. Ngayon ako, nahawa ko kay Drilon na inuubo na. So, ayun, ang natin dito na si Marcos at saka si Romualdez magkaroon talaga to ng point. Dahil ito yung AKAP ang magiging doon sila magkano nito kasi si Marcos iba yung niya eh. So, sige. Ito yung ginawa nyo sa AKAP na in-insert nyo to, gagawin ko, ko to dito. Hati-hatiin ko to sa mga departamento na to. Ay di, ayun na. Si Martin Romualdez hindi natuwa sa pagpirma nito ni Bongbong Marcos. Nakasimangot. Hindi siya natuwa talaga sa totoo lang ha.
Merry Christmas and Happy New Year. Welcome 2025. Sana maayos po ang ating bansa itong 2025 po.